Samahan po ninyo akong buksan ang inyong banal na kasulatan sa aklat ni Juan, John chapter 1. Babasahin po natin ang talatang 6 hanggang talatang 8. John chapter 1, verse 6 to 8. Okay. Ang sabi po sa verse 6, mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos ng pangalan ay Juan. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Hindi siya ang ilaw, kundi dumating siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Tayo po ay manalangin. O Ama naming nasa langit, minsan pa kami ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Ipanaog mo sa aming kalagitnaan ng iyong karunungan. Pag sa ganun makaunawa kami sa aming pong binasang talata na aming pagbubulay-bulayan. Tulungan niyo po ang inyong lingkod at bigyan ng malinaw at maliwanag ng pagpapahayag na maging bata dito sa aming bulwagan ay makaunawa din, Panginoon. Kumilos nawa ang iyong banal na Espiritu sa apat na sulok ng panambahan na ito. Mangusap po kayo. Tanging kayo lang po ang nagbubukas ng puso ng nakikinig ng iyong salita upang kausapin at makaunawa sila ng Ebanghelyo ni Kristo. Ito pang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pamagatan natin itong ating pagbubulay-bulay na magpatotoo tungkol sa ilaw. Doon po sa aklat ng Lucas sa chapter 12, verse 15, ang sabi po ay ganito. Lucas 12:15, sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kanyang mga ari-arian. So, ang kaligayahan, ang kasiyahan ay wala doon sa kayamanan kung ano meron tayo. Pero, tingnan po natin ang mga ilang mga ngaral na nasa listahan. Ito yung 10 pinakamayamang pastor o lingkod ng Diyos sa buong mundo. Ang pinakamababa si Joyce Meyer. Kilala niyo si Joyce Meyer? Ang kanyang net worth ay $8 million. Ang kanyang jet plane ay nagkakahalaga ng $8 million at $107 million ang kanyang silver Mercedes-Benz. Lingkod ng Diyos. At si T.D. Jakes, Bishop of the Potter's House, ang net worth niya ay $20 million. At ganun din si Franklin Graham, anak ni Billy Graham, at si Rick Warren. Kilala niyo si Rick Warren, yung may akda o may sulat ng Rodrigo, ay meron siyang net worth ng $25 million. Si Billy Graham, yung tatay, yung anak niya, mag-ama sila, meron $25 million ang kanyang net worth. Si David Oxidipo, Nigerian Bishop, merong $150 million net worth. Si Stephen Fortix, founder ng Elevation Church, merong $60 million ang net worth. Kanyang kayamanan na nadeklara. Pinanggalingan ko po dito, Google, saka doon sa YouTube. Si Joel Osteen, kilala ninyo? Merong $100 million ang kanyang net worth. At si Benny Hinn, kilala niyo si Benny Hinn, meron siyang $60 million. At ang pinakamayaman sa buong mundong preacher ay si Kenneth Copeland. Kilala niyo si Kenneth Copeland, meron siyang $760 million. Punta tayo ngayon dito sa ating bansa. Hindi ko na napagkakasunod-sunod. Number 1, si Apollo Kibuloy. 100 million, hindi naman dollars, kundi 150 million pesos. Malaki din yun. Si Bo Sanchez, Catholic lay preacher, kasama para siya sa mga mayayaman. Si Among Ed Panlilio, ito yung Kapampangan to, Roman Catholic priest. At si Arsenio Tanfiriol ng Fort Watch.
si Peter Chanchi ng CCF, si Aglipayong Bishop, si Mike Velarde, kilala ninyo. Meron siyang 130 million pesos ang net worth niya. Si Eddie Villanueva, sabi nga doon sa akin nabasa, one cannot run for president without million of pesos in his bank account. Meron siyang 200 million pesos. Ang anak nga niya, nakita ko kasi pinag-declare yung mga senador ng kanilang mga assets ay meron si Joel Villanueva ng 50 million pesos. Wow. Sana pinira lang sa atin yung mga 5 million, nakapagpuluhan tayo. At isa pa si Eli Soriano, kilala din si Eli Soriano. Patay na siya pero siya pa rin ang nangangaral sa congregation, nakabalandra lang sa tilong. Siya pa rin ang boss. Meron siyang 80 million pesos. At si Luis Tagle pala, doon na nakatira sa Rome. Akala natin magiging pope na, hindi pa siya nanalo. Medyo nalungkot nga sa meron siyang 100 million pesos. Si Soc Villegas, Bishop, Roman Catholic Bishop. At ang pinakamayaman sa Pilipinas, si Eduardo Manalo. Siya yung INC, estimated net worth niya is billion pesos. Dami. Maayon ba ito sa turo ng banal na kasulatan para sa mga mangangaral ng Diyos? Tingnan po natin ang 1 Timothy chapter 6. Ang sabi sa verse 8, ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, ng ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili sa maraming kalungkutan. Sabi sa verse 11, ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. Makipaglaban ka sa mabuting pagkikipaglaban ng pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka, at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Ito yung utos, ito yung para sa mga tao, mga lingkod ng Panginoon. At ang sabi pa sa 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2 verse 9, na dahil sa kanya ay nagtitiis ako ng kahirapan. Sino nagsabi dito? Si Pablo. Sino yung kanya? Si Jesus. Nagtitiis siya ng kahirapan, maging hanggang sa pagkakaroon ng tanikala na tulad sa isang masamang tao. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi nagagapos. Kaya aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang. Nakita niyo yung lingkod ng Diyos sa kanyang pagtitiis, hindi para sa kanyang sarili, para doon sa mga taong hinirang ng Diyos. Sabi ni Pablo, aking tinitiis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang kamtantin nila ang kaligtasan kay Kristo. Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. Tapat ang salita, kung tayo namatay, nakasama niya, mabubuhay rin tayo kasama niya. Kung tayo magtitiis, maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikakaila, siya ay ikakaila rin niya tayo. Kaya ito mga nabanggit kanina, pero kaya silang pagtitiis? Magkulang na kaya sila sa mga bagay na kanilang kailangan sa araw-araw? Naglakad na kaya sila? Sagana sila sa ulam, maaari, pagkain. May problema kaya sila sa bayaring bills? May mga bagay pa kaya silang hinarap na wala silang pambili ng gamot? Ito sinabi ni Pablo, kailangan magtiis. Kung paano si Kristo yung nagtiis. At ang sabi pa doon sa Matthew chapter 24, tinan niyo aklat ni Mateo. Matthew 24, verse 4. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sino man.
Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Kagabi lang tumanggap ako ng tawag. Napakabait na tinig. Nakikiconnect sa atin. Sila daw ay yung kanina anak ni Bill Graham, ang Franklin Graham, nagbiministeri daw sila, meron silang bibigay sa atin, magtuturo sa mga bata. Sabi ko, iba yung pangangaral nyo sa pangangaral namin. Hindi ko matatanggap yung inaalok mo. So dito, tinawag tayo dito, ang Panginoon. Kasi darating ang panahon, magiging marami, mga pinili, mga hinirang ng Diyos, ay maililigaw nila. Ang sabi ni Richard Baxter, kilala niyong manunulat ito, some Christian writer sabi, too many preachers are earthly, who seems to be heavenly. Many preachers are earthly. To many minds the things below, while they preach the things above. Too many idolize the world while they call men to condemn it. Ang sabi, napakaraming mga ngaral ang makalupa na tila makalangit. Ang kanilang mga pag-iisip ay mga bagay na nasa baba, habang ipinapangaral nila ang mga bagay na nasa itaas. Napakarami sa kanila umiidolo sa mundo, habang tinatawag nila ang mga tao upang sila ay hatulan. From Richard Baxter. Dito sa ating binasang talata, may sulat ay si Apostol Juan. Sinabi ni Apostol Juan doon sa John chapter 1, verse 1 hanggang doon sa verse 3 ng aklat ni Juan, na si Jesucristo ay ang salita. Si Jesus ang salita. Kasama siya ng Diyos. At siya ay Diyos. At walang anumang nalika na hindi sa pamamagitan niya. Sabi ni Juan, walang nalika kundi sa pamamagitan niya. At pagdating sa John chapter 1 verse 4 hanggang doon sa verse 5, nasa kanya ang buhay. Sabi ito sa mga talatang iyon, at ang buhay siyang ilaw ng lahat ng tao. Kanino? Kay Jesus. Sinabi ni Juan. Kaya kung babalikan natin yung Genesis chapter 2 to sa verse 7, mula sa pagkakalikan, sabi sa verse 7 ng chapter 2, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa, at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong, nang hininga ng buhay, at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Yung buhay natin, nilikha ito ng Diyos, at siya ang nagbigay ng buhay. Nakala ng iba, pagkagising sa umaga, siya lang ang lumangon, walang connection ang Diyos. Galing sa Diyos ang ating hininga, ang ating buhay. So in completion dito, subalit sabi, makikita natin, subalit ang ilaw nito sa tao ay nagdilim dahil sa pagkabagsak sa kasalanan. Alam natin ang kasaysayan. Bumagsak ang tao sa kasalanan, at ang tao ay patuloy patungo sa kapahamakan. Subalit ang Diyos, dahil sa kanyang malayang biyaya, ay nagbigay siya sa tao ng pag-asa. John chapter 3 verse 16. Isinugo niya ang kanyang anak upang pagbingasin ang nagdidilim na ilaw ng tao. Sapagkat siya ang ilaw, nasabi doon sa John chapter 8 verse 12. Kung titingnan na natin, nasabi sa John chapter 8 verse 12, muling nagsalita sa kanila si Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin na hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sabi ni Jesus. At siya ay ipinakilala ni Juan.
yung sumulat ng Juan. Ipinakilala ito ni Juan bilang kumakatawan sa lahat ng mananampalataya. Itong si Juan. Pinakilala ni Juan yung ilaw na si Juan bilang siya ang kumakatawan para sa atin. Sabi doon sa John chapter 1 verse 6, di ba? Sa binasa natin kanina. Meron siyang tao na isinugo, tumutukoy sa kanya. Meron siyang taong isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. At ito yung pinakilala niya na si Jesus ay tagapagligtas at Panginoon sa mundo. So, ikaw at ako ay pinili. Alam natin, tinuro sa atin. Pinanganak tayo muli. Pero tayo pinili mula pa sa walang hanggang pasimula. Ephesians chapter 1 verse 4. So, ako, ikaw, tayong lahat na tinawag at pinili ng Diyos ay magpatotoo kay Hesus Kristo. Magpatotoo kay Jesus. Paano ito mangyayari? Paano ako magpapatotoo kay Jesus? Kung ano ang katangian ni Juan na sumulat ng aklat ni Juan ay sa rin ating katangian sa pagkakasaksi niya kay Jesus. Kaya meron tayong 5 pagbubulayan. Una doon sa verse 5 ng ating text. Ang sabi doon, tingnan natin si Juan sa kanyang pinagmulan. Ang sabi doon sa verse 5, ang ilaw ay lumiwanag sa kadiliman. Chapter 1 verse 5 ng Juan. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi naghapi ng kadiliman. So, anong pinagmulan ni Juan? Anong pinagmulan din natin? Hindi mula sa kanyang sarili, itong si Juan. Sabi siya, isinugo. Doon sa verse 6, mayroon isang tao na isinugo mula saan? Mula sa Diyos. So, tayo din ay ganoon. Hindi tayo mula sa ating sarili, sa spiritual nating kalagayan. Tayo pinili, Ephesians chapter 1, doon sa verse 4, sulat ni Pablo sa mga tiga-Efesong mananampalataya, ayon sa pagkapili niya sa atin. Pinili tayo, tinawag tayo ng Diyos. Kailan? Bago itinatag ang sanlibutan. Ang bago itinatag ang sanlibutan? Ang sabi doon sa talata, ganun din si Juan. Hindi niya pinili ang sarili niya. Siya sinugo mula sa Diyos. Ganon din tayo. Pinili tayo sa napakaraming tao nandito sa lupa. Invalid ang pagkakatawag kung wala ang Diyos. Maraming mapagpanggap. Meron tinatawag na self-proclaim. Pinakikilala yung sarili niya. So maraming ganito sa gawang Kristiyano. Mga preachers, mga mangangaral. Pero sabi ni Pablo, tingnan niyo sabi ni Pablo, doon po sa aklat ng Pilipos. Pilipos chapter 1, verse 15. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkaingit at sa pagkikipagpaligsahan, ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Marami pa rin gumagamit ng pangalang Kristo. Dahil sa pagkaingit ay gagamitin ko rin yung sa talatang ito, gagamitin ko rin ang Biblia. Mayroong sariling motibo. Pagkaingit o pagkikipagpaligsahan. Ngunit, sabi, ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang huli ay gumagawa dahil sa pag-ibig. Palibhasa ay nalalaman na ako'y itinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ganito si Pablo na tinawag ng Panginoon Diba? Pinagtatanggol niya yung Ebanghelyo. Pinangangaral niya yung Ebanghelyo. Si Jesus ang tumawag sa akin. Nangaral siya ng gospel. Si Jesus. At bilang pagpapasakop sa salita ng Diyos at sa idea ng isang lokal na iglesia, para ma-recognize siya na siya ay mananampalataya, mag-report siya sa Jerusalem. Pag-report niya sa Jerusalem, marami pang mga nagduda, mga apostolo, hindi yan, mamamatay tao yan. Sino nagpatotoo sa kanya?
Si Bernabe, hindi po, nangangaral, tinawag din ng Panginoon. Ang sabi sa verse 17, ngunit, ipinangangaral ng una si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan, na ang hangarin, ang sabi, ay dagdagan ang hirap ang aking mga talitala. Maraming mga mangangaral, dala salita ng Diyos. Dinadagdagan yung hirap ng mga totoong lingkod ng Diyos. Naapektuhan sila. So maraming ganito sa gawang Kristiyano. Naggugulo lamang sa gawaing pananampalataya. Ang sabi sa Galatia, tingnan nyo ang Galatia chapter 1, sa verse 6. Ako'y namamangha at napakabilis ninyong iniwan siya na tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Nakatanggap na sila ng aral, pero sabi ko, nagugulat ako sa inyo. Sabi ko, napakabilis niyong iniwan yung pagkakatawag sa iyo sa biyaya ng Panginoon. Bumaling kayo sa ibang turo, sa ibang ebanghelyo. Sabi sa verse 7, hindi sa may ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na nanggugulo sa inyo at nagnanais na baluktutin ang ebanghelyo ni Kristo. Subalit, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Grabe ito si Pablo. Kaya kung hindi tayo rooted, hindi tayo nakaugat, malalim sa salita ng Diyos, mayroong mag-aalok sa inyo, katulad kausap kagabi, ang maganda may inaalok makakatulong maaari sa ating iglesia, pero iba yung turo nila Kaya mag-ingat, sabi ni Pablo. Kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Matindi ang babala. Kaya napakahalaga na tayo ay nag-aaral na salita ng Diyos. Pinasasalamatan natin ng Panginoon na nagkaroon tayo ng pastor na nagtuturo, napakasipag hanggang hapon. Tinuturuan tayo paano ba magbulag, paano mag-aral ng salita ng Panginoon, lalo na sa mga kalalakihan. Malaking bagay. Hindi tayo basta-basta mapapaniwala sino man ang magbahagi sa atin ng salita ng Diyos. Masabi sa verse 9, gaya ng aming sinabi nung una at muli kong sinasabi ngayon, kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, ay hayaan siyang sumpain. Inulit niya. Kaya kung ingat. Kaya kung tayo taga-dalo lang, taga-upo lang, tapos parang nagsimba lang tayo dati nating ginagawa. Wala lang, malakbay ang isipan natin. Hindi natin ninanamnam yung salita ng Diyos na ating naririnig. Mahina. Kaya tayo'y nananalangin na tayo nawa ay buksan ng Panginoon sa ating pakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 11, tingnan ninyo ang 2 Corinthians chapter 11, doon po sa verse 13, hindi banal ang pagkakatawag. Ang sabi ni Pablo sa Corinto, sapagkat ang kayong mga tao ay mga huwad na apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapanggap na mga apostol ni Kristo, mga peke daw na mga mangangaral. At hindi nakapagtataka, sapagkat maging si Satanas man ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. Nakita niyo? Masabi sa verse 15, kaya hindi nakapagtataka na ang kanyang mga ministro naman ay magpanggap na mga ministro ng katwiran. Ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Parang hindi pa ngayon, pero dating ang hatol ng Panginoon sa mga taong mga iniligaw o mga kaluluwa na dapat sana ay patungo sa buhay na walang hanggan kay Kristo.
Yun po yung una, nakita natin yung kanyang pinagmulan. Nakita din natin yung ating pinagmulan. Iba't ibang lugar tayo, iba't ibang pamilya. Pero nagkakaisa tayo sa lugar na ito. Ito yung priority natin sa araw ng pagsamba, sapagkat ito yung inutos ng Panginoon. Pangalawa, tingnan po natin si Juan sa kanyang pagkakapili. Balikan natin yung verse 6 ng ating text. Ang sabi, mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos, ng pangalan ay Juan. Pagkakapili ay mula sa walang hanggan. Alam natin, Ephesians chapter 1 verse 4. Hindi pinili ang kanyang sarili. Hindi niya pinilang, ay dito ako, dapat dito ako lumalo, dapat dito ako maglingkod, dapat dito. Hindi niya pinili ang kanyang sarili para maglingkod sa Panginoon. Katulad na sinabi ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi po ay ganito, bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. Wow, ganun ang ating Diyos. Bago pa hinuhubog, makompleto yung ating parts of the body, kilala na tayo ng Panginoon. Sabi ni Jeremiah, sinulat niya, bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita, at bago ka pinanganak, ikaw ay aking itinalaga. Wow. Hinirang kita. Hinirang kitang propeta sa mga bansa. Ganito makapangyarihan ng ating Diyos. Kilala niya ang bawat isa sa atin. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating ina. Hindi pinili ni Juan ang kanyang sarili, kundi hinirang siya ng Diyos. Nasa sinapupunan pa lang siya. Hindi niya tinawag ang kanyang sarili. Sa Galatia chapter 1, sa verse 15, sabi ni Pablo, ganun din, sabi ni Pablo, ngunit nang malugod ang Diyos na sa akin ay nagbukod, di ba, mamamatay tao siya, ibinukod pala siya ng Diyos. Ngunit nang malugod ang Diyos sa akin ay nagbukod, buhat pa sa sinapupunan ng aking ina. At sa akin ay tumawag sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Oh, ito yung pagbulayan din natin sa biyaya ng Diyos. Ganon din ang pagkakatawag niya sa atin. Ang tawag ng Diyos ay isahan, individual. Hindi ito maramihan. Ay, siguro tatay ko naman pastor, tatay ko naman Kristiyano na. Siguro pag kukunin siya ng payo, hindi niya ako matitiis ko, isasama din niya ako. Hindi ganoon. Tawag ng Diyos ay isahan at tiyak. Hindi ito pangkalahatan. Hindi ito by groups. Pumili siya para sa isang tiyak na bagay. Sigurado. Sinasabi nila, Kristiyano ako, born again Christian ako, pinili ako ng Diyos. Pero nagbibigay ng kahiyan sa mukha ng Panginoon. Pangatlo, tingnan natin si Juan sa kanyang pagkakasugo. Ang sabi doon sa verse 6, ulit. Sa text natin, sa John chapter 1, verse 6, mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos na ang pangalan ay Juan. Isinugo, pagkakasugo ni Juan. Tandaan, ito mula sa Diyos. Mayroong isang tao na isinugo mula sa Diyos. Mayroong pinagmulan. Mayroong identity. Kaya mayroong local churches, local church dito sa lupa.
May mga itinalagang lokal na iglesia o panambahan ang Panginoon at nagtalaga siya ng mga taong nangunguna doon at doon ka magpapasako at doon ka susuguin mula sa Diyos. Kasi yung church, ang iglesia, ang sabi, I will build my church. Ang iglesia ito ay sa Panginoon, hindi sa tao. At kapag tayo humayo, ang Diyos ang nagsugo sa atin. Hindi yung wala kang identification. Pag tinanong ka, saan yung church mo? Ay, no Sunday po, doon ako. Ay, nakaraan din naman ako kasi malamig. Sa linggo, hindi ko po alam saan ako susunod. Meron isang local church na tinatawag. Merong member. Di katulad ng dati nating pagtitipon na pag dumalo ka, member ka. Pag nasaktan ka sa sermon, lalalis ka. Pag bumalik ka, member ka ulit. Hindi. Ang church is isang pamilya ng Diyos. Na inaalagaan tayo, ninonurture tayo na salita ng Panginoon. Bilang isang pamilya, bilang magulang, inaalagaan mo yung anak mo. Sinasaway mo, tinuturuan mo, hinuhubog mo. Ganon din sa church. Sino humuhubog sa atin? Ang Diyos sa magitan ng kanyang salita. Hindi po kami, hindi mga pastor. Kaya huwag niyo tingnan na napakataas ng mga pastor. Pantay-pantay lang po tayo at iba't ibang kaloob ang pagkakatawag niya sa atin ng Panginoon. Lahat tayo haharap sa paghukom sa Panginoon. Walang mataas, walang mababa. Dati kasi pagka pastor, pastor yan. Kasi naalala ko pa rin pagka magbibisita, may kainan eh. Hindi pa sila nag-uupisang kumain kasi, hindi pa nag-uumpisa si pastor. Tapos papasok mo sa, ngayon iyang ako eh. Dati papasok ka sa bahay, yung electric fan, tutok nyo kay pastor. Tutok nyo hanggang sa, lumipad na yung pilo kami pastor. Ngayon nakakaya na yan, nakakaya na. Lahat tayo lingkod ng Diyos. Dapat nga kung pastor ka, magpakumbaba ka. Pinakita ni Jesus yung pagpapakababa, hinugasan niya yung paan kanyang mga disipulo. Gumagawa. Nararamdaman yung pagmamalasakit sa kanyang mga tauhan. Kasi pamilya. Merong pagkilos. Hindi, may pagpipre kita. Pero may gawa. Merong mararamdaman ng malasakit bilang ama. Sinabi ni Pablo yan eh. Ako bilang isang ina, sabi ni Pablo sa inyo. So ito yung pagkakasugo ng Diyos kay Juan. Tandaan natin mula sa Diyos. Tingnan ninyo ang Marcos chapter 16. Mark chapter 16. Doon po sa verse 15. Ang sabi sa Marcos 16:15, at sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Saan pa simula ito? Ito yung mga tao na sa pag-aakyat ni Jesus sa langit, kinatagpo siya ng Panginoon. Sabi ni Jesus, ang otoridad mula sa langit pinagkalob sa akin at ito naman ipagkakalob ko sa inyo. Humayo kayo. Saan galing yung pagsugo? Sa Diyos. Ganon din sa church. Ito'y tinatag ng Panginoon. Hindi ito sugo ng tao. Sa Galatia chapter 1 verse 1, ang sabi ni Pablo sa Galatia, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay sa Kanya mula sa mga patay. So ang pagkakasugo ni Juan ay hindi sa tao. Hindi siya naitulak na maging pastor. Hindi siya nag-volunteer, kundi siya tinawag at sinugo ng Panginoon. Hindi sugo ng relihiyon. Sugo o apostol, ibig sabihin, merong espesyal na misyon ang Panginoon na pinapagawa sa Kanya. Nagagamitin bilang mangangaral at ang magproklama tungkol sa dumarating na manunubos at hari na si Jesucristo. Ito yung mga apostol, ito yung mga sugo, ito yung mga mangangaral.
upang iproklama ang tagapagligtas at hari ng mga hari na si Jesucristo. Pang-apat, tignan po natin si Juan sa kanyang paglilingkod. Si Juan bilang isang lingkod o paglilingkod niya sa Panginoon. Nasabi sa verse 7 ng ating text. Chapter 1, verse 7, siya ay dumating bilang saksi. Witness. Siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ipapatotoo ni Juan ang tungkol sa ilaw upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. So, ibig sabihin, nakikita nila si Juan na para bang nakita nila si Kristo. Diba maraming tao katulad ni Thomas, doubter siya, yung pagdududa, to see is to believe. Kaya itong si Juan, ang sabi, siya dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Tingnan natin siya bilang lingkod. Siya ay dumating bilang saksi. Witness. Hindi bilang entertainer. Nangaral siya, mabagsik si Juan. Nung unang buwan, si Juan Bautista. Hindi siya dumating para pasayahin ang mga tao. Hindi para pahangain ang mga tao sa kanyang galing, sa kanyang talino. Na ipinapakita napakahusay, napakatalino. Bilang saksi, merong puso na nagsasalita doon sa mga kausap. Nililigawan nila ang mga tao para kay Kristo. Hindi impartation lamang ng knowledge, kundi puso. Maraming mga ngaral ngayon. Itong paglilingkod ni Juan, siya dumating bilang saksi, kundi upang magpatotoo sa ilaw. Ganun din yung pagkakatawag sa atin eh. Para ipatotoo natin ang ilaw. Sino ang ilaw? Si Jesus. Magagawa ba natin mo sa ating trabaho? Sa eskwela? Sa pagsamba, pag Sunday? Paano tayo nakakapagpatotoo? Sa kasama natin sa bahay, sa kapitbahay. Anong oras ang ating schedule? Kung galing sa West, 3:00 pagising na. Yung sa South, malapit, wala pa. Lalo na yung galing sa Antarctica, sa bundok ng Wawa. Paano tayo nakapagpapatotoo? Paano tayo nagiging ilaw? Paano tayo nakaka-encourage? Anong klaseng paglilingkod katulad ng paglilingkod na ito ni Juan? Tayo ganun din tayo tinawag tayo katulad ni Juan. Ibahagi ang ginawa sa kanya ng ilaw. Ano ba yung ginawa sa atin ng ilaw? Nakakalimutan nating mabilis. Iniligtas tayo. Kasi hindi mo lang, akala mo ikaw lang iingat sa sarili mo. Hindi, iningatan ka ng Panginoon. Makasalanan tayo. Pinatawad tayo ng Panginoon. Kailangan natin ng ganito. Mag-provide ang Panginoon. Ikaramdam mo tayo. Pinagaling tayo ng Panginoon.
Nung nasa kalungkutan tayo, idalhin tayo ng Panginoon. Ngayon, anong paglilingkod ang isusukli natin sa Kanya? Ngayong oras lang ng gawain, hindi tayo maka-adjust ng oras para dumating tayo ng maaga sa panambaan, itinakda ng Diyos sa lugar na ito. Si Siwan bilang saksi niya na makita sa kanyang ilaw, nagpapatotoo siya sa ilaw. Makita ang liwanag sa kanyang sarili. Kasi ito yung utos ng Panginoon. Di ba sa Matthew chapter 5, doon po sa verse 16, ang sabi, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Bakit? Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Paliwanagin natin. Alam ba nilang tayo Kristiyano? Nagliliwanag ba tayo? Nagiging tapat ba tayo sa trabaho? Hindi lang tayo nagnanakaw, physical. Akala natin huwag ka magnakaw, makukulong ka. Pero magnakaw ka ng oras. Di ba nag-apply tayo ang working hours, 8 hours maghapon, yan ang binabayaran sa iyo ng kumpanya. Pero kung gagamitin mo yung oras na yon para sa kumpanya at ginamit mo personal, ninakaw mo yung oras ng kumpanya. Pag ninakaw yun. Pero kung may conviction ka, may ilaw. Kahit wala yung boss, kahit yung mga kapwa-trabahador mo lang, nagliliwanag ka, uy, ang sipag naman mo, talagang, iba talaga yung katangian ng taong yun. Hindi tamad. Nagliliwanag. Sabi ni Jesus, paliwanagin ninyo ng gayon ng inyong ilaw. Sa nalimutan natin eh. Hindi tayo Sunday Christian lamang. Pag linggo, ang babait natin. Para bang meron tayong nakalagay dito ng halo. Pagkatapos ng gawain, nasaan na tayo? Bukas. Magkaroon sana tayong malakas na conviction na tayo ngayon mananampalataya na ang Diyos ay laging nakatitig sa atin. Maglanakaw ko ng isang papel, mag-uwi ka sa bahay ng ganito. Sana meron tayong malakas na nangungusap sa atin ng Panginoon sa ginagawa natin. Wala na tayo sa kadiliman. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, tingnan ninyo, unang Thessalonica chapter 5 verse 5, sapagkat kayong lahat, sinulatan, yung lahat na mananampalataya dun sa Thessalonica, hindi lahat ng tao dito sa lupa. Ang sabi, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng liwanag at mga anak ng araw. Tayo hindi ng gabi ni ng kadiliman. Ang gabi, ang kadiliman, sumisimbolo ng kasalanan, ng karumihan, ng kasamaan. Wala na tayo doon. Anak na tayo ng liwanag. So, ano dapat? Ipatotoo. Hindi ang alam, kundi ang buhay. Yan ipatotoo natin. Hindi yung ating sobrang karunungan. Kundi dapat makita sa ating buhay. Napakarunong mo nga, pero yung katangian mo, yung buhay mo, talo mo pa yung hindi mananampalataya. Importante yung buhay na binago na makita ng Panginoon. So, anong buhay na meron simula ng maligtas? Mula nung tinawag ka ng Panginoon, anong buhay ngayon meron ka? Yung ba yung nakikita? Ang kanyang mga salita ba ang nakikita ngayon sa buhay? Di ba nakikinig tayo sa salita ng Diyos Sunday after Sunday at meron ba tayong personal devotion? Ito ba yung nakikita sa ating buhay? Hindi kailangan i-post sa Facebook para malaman Kristiyano ka, mabait ka, religyoso ka, magde-devotion ka, kundi ipakita sa ating buhay. Mahirap magpatotoo kung walang karanasan. Nakukuha natin? Mahirap testimony o mahirap magpatotoo kung hindi mo na-experience yung buhay mo, nagbinago ka ng Panginoon.
Magiging peki ka lang Kristiyano. Ipapatotoo mo ang hindi totoo. Kailangan maranasan mo muna na ikaw ay matunay na binago ng Panginoon at makikita ang kanyang patotoo. At yung panghuli, tingnan natin si Juan sa kanyang pagkakatalaga. Ang sabi po doon sa text natin, John chapter 1, doon po sa verse 7, ang sabi, siya ay dumating bilang saksi upang magpatotoo tungkol sa ilaw, upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Sabi sa ating text, tingnan natin sa kanyang pagkakatalaga. Upang sa pamamagitan niya ay sumampalataya ang lahat. Si Pablo sa Corinto, sulat niya sa 1 Corinthians chapter 3, doon sa verse 5, sabi niya, ano nga ba si Apollos? At ano si Pablo? Mga lingkod na sa umagitan nila ay sumampalataya kayo ayon sa itinakda ng Panginoon sa bawat isa. Kaya hindi importante kung sino tayo. Kundi tayo ay itinalaga ng Panginoon upang sa pamamagitan natin sumampalataya ang mga tao. Sa pamamagitan natin, sumampalataya si nanay, si tatay, si kuya at si ate. Bakit? Ano ang mithiin natin? Upang maligtas ang marami. Upang sila pa na yung maligtas. Sa Lucas 24, ano sabi? Luke 24, doon sa verse 45 to 48. Pag binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan, sinabi niya sa kanila, ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Tayo. Si Juan siya ay saksi na siya mismo ay isang ligtas. Hindi ka makapagbahagi, hindi ka makapangaral kung hindi ka ligtas. Siya ay nagpatotoong si Jesus ang tagapagligtas. So, ito ay ngayon ang iyong dakilang mithiin. Ito ngayon ang ating mithiin. Ang ating dakilang mithiin, katulad ni Juan, na makumbinsi ang mga tao kay Jesus. Makumbinsi natin sila. Yun po sa Matthew 28, alam natin ito, the Great Commandment, commission sa atin ng Panginoon. Sa Matthew 28, mula doon sa verse 10 hanggang verse 20, sabi ni Jesus, pagkatapos sinabi ni Jesus sa kanila, verse 10, huwag kayong matakot, humayo kayo, at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na pumunta sila sa Galilea at doon ay makikita nila ako. Pinasasabi doon sa mga alagad na doon sila magtagpo sa Galilea. Verse 11, habang patungo sila roon, ang ilan sa mga bantay ay pumunta sa lungsod, binilita sa mga punong pari ang lahat ng mga bagay na nangyari. Pagkatapos makipagpulong sa matatanda, nagpanukala sila na magbigay ng sapat na salapi sa mga kawan na sinasabi, sabihin ninyo, ang kanyang mga alagad ay dumating ng gabi at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami natutulog. Kung mababalitan ito ng gobernador, hikayatin namin siya at ilalayo namin kayo sa gulo. At ginawa nga ng mga tumanggap na salapi ang ayon sa itinuro sa kanila. Ang salitang ito ay kumalat sa mga Hudyo hanggang sa araw na ito. 16, samantalang ang 11 alagad ay pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. 17, nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Sino sinamba nila? Si Jesus. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan. 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin.
Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi niya tayo basta pinahayo na, sige, bahala na kayo. Hindi. Kasama natin ang Panginoon. Upang magpatotoo sa Kanya, upang sila man ay maniwala at maligtas sila. Kaya nga, ibahagi ang liwanag na ating tinataglay. Bahagi natin. 2 Corinthians chapter 4, si Pablo, sa chapter 4, sa verse 6, ang sabi, sapagat ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso, upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Magningning tayo sa kaligtaan ng mga hindi mananampalataya. So ito ang pinaka-ingranding hangarin, pinakadakilang hangarin ng isang Kristiyano sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Ito ang ating mithiin. Diba? Ayaw natin tayo lang mapunta doon, kasama natin ang Panginoon. Concerned din tayo sa ating mga mahal sa buhay. May binigay ng kwento sa atin ang Panginoon sa Lucas chapter 16, verse 19 to 31, yung si Lazarus, yung mayaman. Naging concern ng mayaman nung naranasan niya yung kahirapan sa init ng apoy doon sa impyerno. Humirit siya.